Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ang ipapakita ko ngayon ay basic knowledge about ng Binance. So, paano mag-open account? So, paano po mag-open account? Mag-download lang po kayo ng app. Kasi po mas mabilis ma-verify. Mas mabilis mag-verify dito sa app kaysa dun sa mag-search kayo sa Google. Mas mabilis po dito sa app. So mag-download na lang kayo ng app para mabilis po kayo makapag-sign up at ma-verify. Madali po ma-verify dito. So click po natin yung aking account sa Binance. Tuturo ko po dito ay basic knowledge muna. Paano mag-open account. So nandito po tayo sa aking account. So ito pong account na to is naka Binance Lite po siya. Ang gamit natin cellphone. So pwede po siyang gamitin sa cellphone, PC, laptop, pwede po. So ito po is yung ating account. Papakita ko po sa inyo yung kinaibahan ng Binance Lite tsaka Binance Pro. So ito naka Binance Lite po muna. So paano po yun? I-click po natin tong icon natin dito. Yung tao, yan. So yan po yung account natin. So compare sa Binance Lite, ito po naka-turn off muna yung Binance Lite naka-turn off pa yung Binance Pro natin. Compare sa Binance Pro, mas maraming features at option tayo makikita. So ganoon natin yan. Binance Lite muna tayo. Ito Binance Lite. Papakita ko muna yung mga features ng Binance Lite. So ganito lang po yung natin, yung portfolio natin. Yan. Markets, ganito na yung market nya. Feeds. Yan lang po yung mga nakalagay dyan. Service. Tsaka yung portfolio. So ganito lang po yung Binance Lite. So hindi po maraming features at option. So ang gagawin natin ngayon, so ang nakikita lang natin dito sa Binance Lite, market, feed, tsaka itong buy, sell, convert, yan, service, yan, portfolio, yan. Ang gagawin natin i-turn on natin yung Binance Pro para maraming features, maraming option tayong makikita. So click lang natin yung icon. So sa mga beginner lang ito sa mga beginner. Yan po yung natin, account. So ito turn on lang natin tong Binance Pro. Switch lang natin yan para para mapunta siya sa Binance Pro. Yan po ang pinagkaibahan niya. So sa Binance Pro mayroon kayong makikitang home, markets, yung home niya ganyan. Meron ng markets, spot, futures, feed, yan, favorite, spot. So yung spot na yan, kung may nagustuhan kayong coins or token, pwede na kayong bumili dyan. So markets, yan yung market. Trades, sa trades naman, yung may hawak na po kayong account, makikita nyo na dyan. Ako meron akong account, may account ako nabili na Sol. Features, yan. So tsaka na lang po natin yan i-discuss. Tapos wallet. So mas maraming features po, option dito sa Binance Pro. Pumunta tayo sa home. Ito yung home nya, mas maraming option. Click natin tong more. Yan. Yan. Recommend, meron siyang recommend, common function, gift campaign, trade. Yan, kung magti-trade kayo. Ito po yung pwede rin kayong sa trade is kung bibili kayo, magbebenta kayo, nandito rin po yan. Yung P2P na to is ito po yung pwede kayong bumili sa GCash, bank account, bumili, magbenta.
gamitin ang GCash, yan yung P2P para makabili po tayo ng USDT. So pipili kayo dyan, P2P. P2P means buong mundo yan. Ang ilagay nyo lang na currency sa inyong currency is Philippine para mapunta kayo automatic sa mga nagbebenta o nagbebenta ng kanilang USDT sa Pilipinas. Meron ding earn kung paano kayo gusto nyong kumita ng inyong coins. Meron ding finance. So marami pang iba. Sa ngayon, hindi ko muna madidiscuss yan. So basic lang muna para sa mga basic, sa mga beginner lang muna to, para maintindihan lang, paunti-unti nilang maintindihan yung Binance. So ganon, i-click nyo lang yung Binance Pro para mas maraming features at option kayo makita. So hanggang dito na lang po. So sa iba nating video, ipapakita ko kung paano mag-trade, kung paano bumili, at marami pang iba kung paano mga technique na pwede natin gawin para yung ating ininvest ay lumago. So ibanggit ko na rin po yung investment natin dito. Ang suggestion ko lang po is mas maganda kung above 1,000 or 2,000 pesos. So sa mga beginner, mas maganda kung mga 1,000 above ang ating ipuhunan dito. So i-discuss ko yan kung bakit ko nasabi na 1,000 above dapat ang ating i-invest. Kung may pera tayo, kahit mag-invest tayo ng 3,000, 4,000, 5,000, basta meron kayong, ang ilagat nyo dito, isasuggest ko lang, recommendation ko lang po, ilagat nyo yung pera dito is yung handa kayong mawala yung pera na yon. Yung i-invest nyo dito is kumbaga extra money nyo na hindi naman nyo nagagalaw at gusto nyo i-invest, pero may risk po, naka-risk po yun. So kung nag-invest kayo dito, dapat accept nyo po na pwedeng matalo lahat yung in-invest nyo. So bago mangyari yun, kailangan manood po kayo ng mga kagaya itong video na to, para at least mayroon kayong idea na kung paano mag-invest dito sa Binance at hindi mawala lahat ng inyong in-invest. So suggest ko lang 1,000 above, pero wag mo na sa mga beginner 1,000 above, pero wag naman po masyadong mataas. Wag naman po siya masyadong mataas kasi for beginner lang po kayo, wala pa po kayo masyadong idea. So ganun lang po. Maraming salamat. Sa susunod nating video, ituturo ko po sa inyo yung mga technique, mga idea, paano maglagay ng pera, sa inyong wallet, paano mag-transfer. Sa susunod na po nating video yun. So maraming salamat. Paalam po. Huwag kalimutang mag-likes, share, and subscribe. So maraming salamat.